gusto ko ibalik din sa topic kanina about yung midterm election. No? One thing pa that this midterm election has proven is nakabalik na po ang mga yellow. At walang gagawing katinuan yung mga yan. At the end of the day, sila ang nag-operate. Marami silang inoperate. Inoperate nila. Ang pinakauna nilang ginawa, divide and conquer. Pinaghiwalay nila ang Uniteam. Yung break-up ng Uniteam is just to divide the perception. Second, anong ginawa nila? Inoperate nila si Tatay Digong. Kaya siya nandoon. Now, ang ino-operate nila si VP Sara. Pero maniwala kayo sa hindi, ang next nilang ino-operate right now, si BBM. Ngayon po, very critical po ako sa pagsasalita ko right now about sa mga nangyayari ngayon. Hindi ko masabing politically woke ako, but I just started March 21, 10 days nung pinadala si Tatay Digong. Okay. So, hello, Leotrice. Ayun, lumakyat si Leotrice. Kasi akala ko ikaw si Leotrice, simpleng mamamayan. Yes, hi Ma'am Joey. Nice to meet you. Hello sa mga viewers ni Ma'am Joey. Ayun, and happy birthday sa ating VP and soon to be President, Inday Sara Duterte. Gusto makita ko kasi nabubuwis ako dito kay BBM. Napanood ko naman yung video niya. Sabi ba naman niya, bakit daw siya mag-resign? Kung di ka ba naman tanga, hindi mo nga magawa ng maayos trabaho. Tatanong ko, di ba ang tanga niya? Itatanong niya ba talaga? Then, ayun nga, sana maiuwi na nila si PRRD at ang kapal na mukha ni Torek. Head na siya ng PNP, no? Umi-epal din to si Heidi Mendoza, so nagpaparinig. Halatang gusto magpa-appoint. Nakita mo ba yung post niya? Heidi Mendoza, ano sabi niya? Oo. I think may post si Kifi Chu, si Crisette. So, sabi ni Crisette, quiet ka na lang. So, nang babatikos pa rin siya and then pinupuna niya yung mga comment ni Inday Sara, siguro yung mga pa-bloodbath. Nagpapadutsyada si Aten. So, parang ginagaya niya siguro yung style ni Claire Castro para ma-appoint siya. Yung pa-barda-barda style. Oo. So sabi ko, ang palamukha nito. hindi alam ng ibang tao yung pinaggagawa niyang false statements sa kay CJ Corona. Kasi way back 2012, hindi nila alam. Hindi talaga, sabi ko, hindi nag-research itong mga tao na to. Hindi man lang pinaghirapan ang paghahabi ng kasinungalingan upang itago ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Pinaglaruan ang audit rules on liquidation of confidential funds at ngayon matatapang pang maghamon at manakot. Di ba? Kapal ng mukha. Sobrang kapal. Sabi nga ni... Quiet sa most corrupt budget ever, but pag si Sara daming ko, halata ka, girl. Galit si Kifi. Galit si Kifi. Halata yung babae niyan. Diyos ko, 2012 talaga. Ganyan na biktima si PGMA. Naging biktima kasi si PGMA ng mass media, ng traditional media. Siniraan siya para bumaba yung rating niya. Hindi deserve ni PGMA. Scholar kasi ako ni PGMA and align sa mga Duterte. Tapos, ayan pa. Si simpleng mamamayan. Ayan. O buong kasi nalaglag siya. Ayan. Anyway, salamat simpleng mamamayan. Ayan. So anyway, yun sinasabi mo kay GMA do. Ayun nga. And then, isa-isa na tinatake down yung mga talagang loud na Duterte's. Isa na dyan si Ma'am Sas. Ano ba? Si Sas. Diyos ko. Si Ma'am Sas. Kasi hinahanap ko yung Facebook page niya. Kakayokay nila. Yan ang mga unang-una while working. Hinahanap ko ikaw. Di ba, nagme-message pa ako sa WhatsApp sa'yo, di ba? Ayun, si Tio Moreno, si Paulo Lino, lahat kayo as in, chinecheck ko yung mga yung ng update. And si Alvin Turism, as in solid Duterte talaga ako. At sila talaga ang binoto ko. Kahit na may issue si Camille sa Prime Water. Gusto ko naman Camila. Sabi ko, Camila, hindi porket binoto lang kita dahil kay Inday. Pero hindi ibig sabihin makakalimutan ko yung kasalanan mo sa Prime nung affiliate sa Prime. Lalo na dito sa San Jose del Monte, no? Kasi paano ba yung tulo ng tubig? Kasi taga Batangas ako eh. Noon kami, way back 2018, ang problema namin sa Prime Water, mga ilang oras siyang mawawalan kami ng tubig. Tapos babalik siya. Pag bumalik naman, sobrang puti ng tubig. So mataas yung chlorine. Hindi ko alam sa ibang probinsya or na sinaservicing ng Prime Water. Kasi ang problem kasi, yung mga matatagal na nakatira sa San Jose del Monte, kasi ako, I've been here for ever since birth, ganon. Nandito talaga ako sa San Jose del Monte. So kami, nung local water district pa yung nag-ooperate, mura yung tubig namin dito kasi super mura, super affordable. Pagkatapos, alam ko na-declare na nga na potent yung namin, yung tubig namin sa Grito, yung tap water, na siya, na potable. Yung pwede mo nang inumin. Dumating na sa punto na gano'n na yung grade ng quality na service ng water dito sa San Jose del Monte. Until nagkaroon ng joint venture. So,
yung galit syempre ng mga tao, kasi kino-compare nila yung service ng tubig before, at saka nung nagkaroon ng joint venture. Ngayon, dito sa amin, dahil nga rotating yung tubig, pag nagkakaroon na ng tubig, pag nagkaroon na ng tubig, tapos oras lang yan, 4 hours lang usually in a day na magkakaroon ng tubig. Pag tumulo na yung tubig, nagkaroon na ng tubig, yung tubig na lalabas, putik. Kasi Ay, diba, putik na. brown talaga, brown. So that happens almost, almost all the time. Kapag kunwari yung walang tubig, pag nagkaroon ng tubig, yung unang bugso ng tubig, madumi. Ay, Ganon. So parang patutulungin mo pa, papaagusin mo pa siguro mga 15 minutes, ganyan, bago lumabas yung tubig. Ganon. So syempre, di ba parang sobrang hassle, sobrang parusa talaga sa mga tao. Tapos, alam mo yun, Correct. pangit na ng mga bahay dito kasi mayroong mga drums sa labas. Parang chat card agad-agad ng bahay mo pagkatapos mawawalan talaga ng class kasi nga meron kang drums sa labas. may drum sa labas. Ganon. Pero Hindi kaya yung shower mo na sobrang ang ganda-ganda ng tiles pero kailangan mo maglagay ng drums sa loob. So tsaka nawawala yung aesthetics talaga. Alam mo, nakakababa talaga ng quality ng bahay. oo, ba't ganun sila? Ba't hindi ma-resolve ng mga bilyar yan? Ba't ganun wala silang resolusyon? Yun ang problem. Yun ang problem. Kasi nga, parang, well, sa akin, no, kung, sa akin, hindi naman talaga sa akin super main issue kung private at efficient. If they are as efficient as the local water district, hindi galit sa kanila. Hindi kung may yumayaman. Di yumayaman kayo. Pero ginagawa niyo naman yung trabaho niyo ng maayos. Di deserve niyo yung kita. Pero Tama. kasi, since kinuha niyo yung trabaho sa local water district, tapos hindi niyo naman ma-perform ng maayos, umalis na kayo dyan. Oo, balik nyo na lang sa water district. Oo, ibalik niyo lang sa water district yan. Ayun. So, yun. Ayun, sana maayos nila yan. O kaya ibalik na nga lang nila sa water district. Oo. Plus, ayun nga, tama ka, Ma'am Joey, yung dayaan ngayon is, yung parang hindi mo mapipinpoint talaga na nandaya sila. Pero I know, may yung gut feeling ko, nadaya ang iba sa mga candidates ni PRRD. Oo. Nangihinayang ako kay Attorney V, kay Attorney Jimmy. Well, simple, binibigay ko yung benefit of the doubt kahit, syempre artista. Yeah. So, sayang sila, lalo na sila, Attorney Lambino, yung mga hindi nakapasok. Pero meron pa tayong 3 years para magpakilala sila. Siyempre may mag-audition pa niyan kay VP Sara. At sana wag nilang dayain ng 2028 kasi alam naman natin na mananalo talaga siya. Well, At utang na loob. the intervention sa 2028 election is going to be more malala than the 2025. Oo. Kasi itong 2025 election, tingin ko, yung mga dayaan na nangyari ng 2025 election is on the, yung as needed basis, gano'n. Oo. Needed basis. Like for example, they need Bam and Kiko to be in the top 12. Ganon. So, kumbaga, ang dinaya lang nila dyan, yung dalawa lang. Ganon. Ganon. I mean, I'm just going to be blunt about it, No, kumbaga, ang dinaya lang talaga nila, yung mga kailangan lang talaga nila. So, parang hindi naging sobrang, But, I must say also, na ang dayaan ng election na to is by design. Kasi, ito si George Garcia nga, ginawa niyang madali para sa administrasyon ang resulta ng eleksyon. Dahil nga ginawa niyang legalize yung vote buying, nilegalize niya yung vote buying, dinisqualify niya yung mga kalaban. Kaya nga. Ganyan-ganyan. Pagkatapos, nagsasayang pa ng pera si Akla. Tapos, alam mo yun, yung ang dami-daming ginawa ni George Garcia that made it easier for the admin candidates para manalo. Ganun. So, yun yung problema ko dito kay George Garcia. Tapos yun nga, yung parang, kapag kami nagtatanong tungkol sa integrity ng election, galit siya agad, dedemanda niya agad, inaway-away niya agad. Diba yung, ganun agad yung mga pinagagawa niya. Yun nga yung ginawa niya dito kay Atty. Respicio, no? So, even before the election season, I think, nilatag na, sinabi ko yan, di ba? Isa nga yan doon sa mga finlash na comment ko ni Ace Barber sa what do you call this? Sa Comelec, sa Tricom, ganyan. Inano niya talaga yung comment ko doon na, ang tawag dito na, nagpapakalat raw ako ng fake news, paano naging fake news yun? Unang-unang opinion ko yun. At meron kang doon sa pag-formulate ko ng opinion ko, yung mga sangkaterbong disqualification lang di ba? That cost you to reprint ballots dahil yung pinag-disqualify mo, na nanalo sa Supreme Court, tinanggal mo na sa balota. Diba? Tama. So, ang tawag dito, yun yung yung, I think yung election, yung dayaan sa election, hindi lang yun sa bilangan. Talagang nilagay niya talaga sa liyamado na posisyon yung mga tao, yung mga bata ng administrasyon. Ayun. Tama, especially yung si Martin Romualdez. Nagigigil talaga ako. Sobrang nagigigil ako. Maria Pia Diana, yung nag-comment ng shut up, nag-send ako ng invite sa'yo.
Bilis. Umakyat ka. Ngayon, pag di ka umakyat, ikaw ang mag-shut up. Okay? Maria Pia Diana, MBH. O, nag-send ako ng invite. Ayun. Huwag masyadong matapang sa comment section kung hindi naman kayo makipagbarga ng opinion dito ng harap-harapan. Okay? Opinions are never and should not be considered as matters of fact. Tinuturo yan sa English. Correct. Ayun. Then why did they expose yung comment ni Ma'am Joey as fake news? It's an opinion, hindi yung fake news. Exactly. And they only do that sa mga Duterte supporters. I mean, they have done that to Hidarian. Have they done that to Jerry Canindil or to other yellow pink personality, di ba? See, ano yung abogado? Pero iiyak sa Tricom, sabi ni Pinky. Hindi ako umiyak sa Tricom, putang ina mo. Matapang daw pero iiyak sa Trico. Pinkies, tanga ka. Hindi umiyak si Ma'am Joey. O, umakyat ka, Pinkies. Sabi mo sa Hindi akin na umiyak sa Tricom. Oo nga. Hindi to nanonood eh. Matapang daw pero iiyak sa Trico. Yung evolved definition ng fake news is just opinions someone does not like. True! Correct. Fake news is actually an opinion that you do not like. So, sa totoo lang, yung fake news is, is actually equivalent. Yung actual equivalence niya sa gamit ng word is you disagree. Oo. Pag disagree kayo sa sinasabi ng iba, sinasabi niyo fake news. Ayun. Pati ba naman yung... Pati ka makaakyat, iyakin ka? Oo. Tsaka pati ba naman yung word na pinagputahan, ginawang big deal. It's a salitang balbal. Ginagamit yun ng mga bakla. Actually, ang tawag dito, lumaki kasi ako, kasi kami, may tindahan kami nung bata ako. Yung nanay ko meron siyang sari-sari store, tapos meron siyang, tailor shop. Ayan. So, ngayon, ang kliyente ng mga nanay ko, yung mga teachers na malapit dun sa school, kasi siya yung nagtatahi ng mga uniform nila. At saka, yung mga driver ng jeep. Ayan. So, yung mga driver, yung tindahan namin, yung katabi nun, karinderya. So, ngayon, ako lumaki talaga ako, nakikita ko yung mga teachers, mga driver ng jeep, ganyan, yung mga ganun. Tapos magkakilala lahat, ganun. At yung salitang pinagputahan, sa totoo lang, these are the words of the people who actually work hard every day. Ganon, yung parang, ngayon, sinasabi nila yung word na yon pagka kunwari yung mga tipong, ang tawag dito, kunwari yung jeepney driver, biglang na-hold up. Okay? Yung kita niya ng isang linggo, biglang hinold up sa kanya. Paano i-express yun ng driver, ng jeepney driver na yon? Very likely, ang expression ng jeepney driver na yun na parang, ay putragis yan, yung isang linggo kong pinagputahan, ninakaw lang ng ganon-ganon eh. Ganon nila sasabihin yun. Kasi yung pag sinabi mo ng pinagputahan, ibig sabihin pinagtrabahuhan mo talaga ng bonggang-bongga. Pinaghirapan mo ng todo-todo. Yun. Luha, pawis, dugo, karangalan mo nakalagay doon. Yun, para lang kumita ng pera. It actually, it's not just kasi pag sinabi mo pinaghirapan ng trabaho, hindi enough eh. Hindi enough. Yung pinagputahan talaga, yung parang yung halos yung dangal mo, isinalang mo na para kumita ka ng pera, ganun. Yan yung mga tipong kunwari, magdadrive ng 14 hours, 16 hours, so that they would earn enough. Ganon. So, yun yung pinagputahan dyan. Yun yung pinagputahan. Kaya pag sinabi mong pinagputahan, ibig sabihin, yan yung pinaghirapan ng manggagawa para makuha yung kinita niya. Ganon. Yun. Hindi ko alam, kung bakit, I don't know, but that was the, I see a lot of people express their, themselves, lalo na yung mga arawan ng kita, Talagang ganyan sila magsalita. And sa akin, iba yun, ang expression na yun, it entails, it covers yung more than yung there is hardworking person, nagtrabaho, there is a masipag person, nagtrabaho pero meron din yung mga super hardworking na mga tao na talagang ginol nila na kumita ng pera, okay, according to what they need, according to meet the needs of the family, ganyan, na halos patayin na nila yung sarili niya sa pagtatrabaho, ganon. Ayun nga kaya nga, hindi ko gets. I do not know. Dito sa Bulacan kasi sa Bulacan and my tatay is also like that. Yung tatay ko, nung buhay yung tatay ko, 3 trabaho noon. Tatlong trabaho ng tatay ko noon. Yes. And I don't see anything wrong with that. It's a word or an expression sa Filipino subject or sa salitang bakla. Pinagputahan is yun nga, hard-earned money or pinagtrabahuhan. Etong si Abante, tanga-tangahan. Of course, ang gagawin lang big deal yung mga against sa Duterte. Hindi ko nga alam ang tawag dito, ang OA naman ito mo. Ay, hindi naman salita sa inyo, ganyan-ganyan. Ay, hindi ka disenteng babae kasi nagsasalita ka ng ganyan. Alam niyo po, ang hindi disenteng tao, yung nagpapanggap na mabait pero salbahe. Correct.
Yun ang taong hindi disente. Yung nagpapanggap na academic, nagpapanggap na who are using words na parang yung it sounds very magalang. May finesse, oo, yung mga gano'n. Pero yung mga paniniwala sa buhay, hindi makatao. Tama. Di ba? Yung mga paniniwala sa buhay, parang ang tawag dito, hindi okay lang yung mga DDS na yan, na makulong or mamatay, or alam mo yun, yung mga nag-iisip na hindi maganda sa kapwa, yung mga ganyan. Di ba? Yung mga, ang tawag dito, for example, yung mga pink. Kaya ako wala ko respeto sa mga pink talaga eh. Yung mga pink, di ba, grabe maka-cancel yan. Grabe. Yan. Artista na to, ganyan. Itong artista na to, DDS to, wag bigyan ng trabaho yan. Wag bigyan. Di ba, that's what Yes. Beverly Salviejo experienced. Na dahil supporting PRRD siya, hindi na siya binibigyan ng project. Alam niyo po ba, ma'am? Si Banks Garcia. Si Banks Garcia is from Davao City. I think, low-key lang siya sa pag-support niya sa Duterte. Kasi nga, alam mo naman yung ibang mga artista nagka-cancel. Oo. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng cancellation, power tripping lang talaga 'yun, 'di ba? Parang ano yan, pinaglalaban mo diyan? I mean, tapos yung mga tao pa who are going to do something like that, yun yung indecent. Bakit mo, politics lang 'to eh. 'Di ba? Politics lang 'to eh. Bakit mo i-compromise yung hanap buhay ng tao just because hindi kayo parehas ng politics? Correct. 'Di ba? For me, that's the worst kind of person. Si Nina Colorete, si Colorette. Oo, I hate that. Yung CEO ng si makeup. CEO ng Colorette, ganyan-ganyan. Kasi doon si Nina, sobrang anti-Duterte talaga nito, tas talagang ang bantok talaga ng opinion nitong taong to ganyan-ganyan. But I never really went for the boycott of her makeup line. Kasi, to be fair kay Nina, well, local yung enterprise niya, at saka yung makeup niya, is may laban naman talaga. Maganda rin naman talaga yung makeup ni Nina eh. Nung election na yun, ang daming galit na galit sa kanya ng mga Duterte supporters na tawag dito yung tinatapon yung makeup niya, yung parang visit kanina, ganyan-ganyan. Binoboycott siya ng bonggang-bongga. Ako, I did not buy her product. Hindi ako bibili ng makeup niya. That's for sure, ganun. Pero hindi ko na ipapanawagan na itapon niyo yung pag-aari yung Colorette para diyan kay Nina, ganun. Kasi parang sa akin, trabaho na yan, na natin yan, wag na nating idamay. Ganon. But I think meron din kasi talagang ginawa si Nina na sobrang naka-offend dun sa ibang mga Duterte supporters. That's why siguro talaga mga nanawagan na i-boycott siya. Ganon. Now, different naman to dun sa PNG. Kasi yung sa PNG, ang kinakalampag doon, hindi naman yung employee eh. Ang kinakalampag doon, yung pamunuan ng PNG. Kasi kumikita kayo sa mga Duterte supporters. Pagkatapos, yung mga empleyado nyo, hinahayaan nyo lang na bastos-bastosin ng mga Duterte supporters. It is not as if the Duterte supporters is not bringing business to you. Okay. Diba? Ayun. So parang, anyway, ganun lang naman yan. But pero sa part ng mga pinks, at saka ng mga yellow, grabe talaga sila. Ako sa totoo lang, sa circle ko, ang dami kong mga kilalang mga pink at saka yellow. And these people, many of them, cannot really get over the political conversation. But many of them can, I'm still close to them. I still drink with them. I still go out. Nag-uusap kami. Barkada pa rin kami. Ganyan. Pero merong iba talaga na parang hindi nila yung kapag parang talagang, nagsalian na kami ng kandila. Sinoli na nila yung kandila nila sa akin. Ganyan. I don't care. Magkaiba tayo ng politics. I do not care. Magkaibigan naman tayo before ako naging vocal about politics. And I would still consider you friend if you still consider me as a friend. But if not, hindi kita habulin. Diba? Yun ang pangit, di ba? Pag halimbawa, hindi align yung political views mo sa kanila, they cancel you. Like my relatives, originally I'm from Tarlac. So, uwang ko ay Aquino ang sinusuportahan nila. And then nakakancel ako. And then, some of my co-workers or mga kakilala ko ay pinks. So, I am being cancelled. Every time na ipagtatanggol ko, tinatawag nilang Fiona si Inday Sara. Sabi ko, why do you need to call her Fiona? And maganda naman si Princess Fiona, di ba? Bakit? And then wala ka na bang maibigay na ibang argument, kundi confidential funds, mamamatay, berdugo. Sabi ko, ano ba naman, ito talaga ang mga arguments nila, ang shallow. And then when you get into detail, nasa yung 30K, EJK, wala ka na maibigay na putang ina ka. Wala na naman maibigay na 30K EJK, puro ka EJK. Tapos yung source mo no si HR. Correct. Tapos ito si Abante, di ba si Abante, ano ba yung Committee on Human Rights na pinagsasabi niya? O ba't di ba siya, mayroon siya nabanggit sa Committee on Human Rights? I think dun yata parang umiyak si Ma'am, yung after ni Ma'am Kifi, ay ni Ma'am Crisette, si Ma'am, yun. It's her opinion, hindi na naiintindihan yung mga bagay na yun.
doon ako na pikon talaga ako. Gusto kong, alam mo, kung makakapunta lang ako, Ma'am Joey doon, maninigaw talaga ako. Kahit ikulong na nila ako dun sa, pikon ako. Tingnan mo kung mawalan ako ng hanap buhay. Pero hindi ka naman nila babayaran pagka Oo nga. while you are in detention, they're not going Ang to. hirap, kasi sila yung nasa kapangyarihan ngayon. Pero I hope Kasi makabalik. we also have to understand, kasi syempre, lalo na si Ate MJ, mother yun. Tapos, Oo. nag-aalaga yun ng, ng mga very, very sick na folks niya. Yung folks niya sa side niya, tsaka sa side ng asawa niya. So, hindi niya talaga ma-contempt at that time, na ma-detain at that time. Ayun. So, kumbaga, parang, syempre, labag sa loob niya, pero, sige. Ayun. Ganun. Anyway, Tama. Beatrice, bigyan lang naman natin ng moment si Sure. Salamat po, Ma'am Joey. Go, next naman po. Good morning. First of all, Ma'am Joey, you're such an inspiration. Marami kaming mga umahanga sa'yo. No? Thank you so much sa tapang mo. But katatapos ko lang din kasi mag-live kanina. So, nakikinig ako. Sinundan ko lang si SM. So, ganda yung pinag-uusapan nyo kanina. But gusto ko lang magbagi kasi after this, bababa na rin talaga ako. Go. Very quick lang po, no? Gusto ko ibalik din sa topic kanina about yung midterm election, no? One thing pa that this midterm election has proven is nakabalik na po ang mga yellow. At walang gagawing katinuan yung mga yan. At the end of the day, sila ang nag-operate. Marami silang inoperate. Inoperate nila. Ang pinakauna nilang ginawa, divide and conquer. Pinaghiwalay nila ang unity team. Yung break-up ng unity team is just to divide the perception. Second, anong ginawa nila? Inoperate nila si Tatay Digong. Kaya siya nandoon. Now, ang ino-operate nila si BP Sara. Pero maniwala kayo sa hindi, ang next nilang ino-operate right now, si BBM. Ngayon po, very critical po ako sa pagsasalita ko right now about sa mga nangyayari ngayon. Hindi ko masabing politically woke ako, but I just started March 21, 10 days nang pinadala si Tatay Digong. Okay. So ano ka rin, natawag dito, kumbaga, silent ka rin nung una, pero Silent. naging fierce Not ka really, dahil not really silent. I'm just, sa ano lang ako, physical debate. I mean, dito sa probinsya kasi may mga bulwagan kami where we can debate anyone, no? Pero yun yung debate na masaya. Mas naging Yeah, involved yes, ka after nung kidnapping ni PRRD. Yeah. And also, the reason why I'm speaking up right now is because I'm one of those people na nabudol. And I'm also screaming for governance, good governance. Kailangan natin siya hanapan eh. Karapatan natin magsalita, no? At the end of the day, walang pwedeng magsabi sa atin yung opinion, and walang pwedeng mag-invalidate ng opinion natin pagdating sa ganyan. Because at the end of the day, sinasabi nyo about opinion. Ang kagandahan sa opinion is that, hindi siya fake news ha, ang kagandahan sa opinion is that you will let the public decide whether to follow your narrative or not. Whether they will accept or disagree. Will agree or disagree, accept or decline. So yan ang mga kagandahan sa opinion. So that's why I'm speaking up right now kasi I'm very critical about left and I'm very critical about itong yellow kasi sinasabi ko sa inyo, walang matinong gagawin yan. At isa pa po, Miss Joey, na nangyari right now sa midterms election, by hook or by crook, kailangan silang maiupo now. Yung kasi sila magiging opposition pagdating, Miss Candy, pagdating sa 2028. Kaya pinuposisyon na nila right now sa midterm, no? Kaya ang dami na, nakabalik na yung mga dilaw. Actually, ang key player dyan is the US. The US is not really fond talking to Bongbong Marcos. Ang mga Americans ayaw naman talaga nila sa mga Marcos eh. Ayaw nila sa mga Marcos. Kaso nga lang, nanalo si BBM, so they have no choice but to collaborate with the BBM administration. Pero, if given a choice, the Americans would really like to talk to the liberals. Sa mga yellows talaga makikipag-usap. Sa mga yellows at saka sa CPP, NP, NDF. Pinaka-worst na narrative na binato nila nitong midterm election is yung sa West Philippines na may pro and anti-China eh. Yan ang worst na narrative na ginawa nila na hindi nagbabackfire. Sorry, 70. That is the basis of my my opinion na involve yung mga Amerikano dito. Kasi remember, anak bayan is number 1. Yep. Okay. Sino ba ang bearer ng atin ito? Yung atin ito, West Philippines si Kenembot, din. Kasama to dun sa funded to ng mga Amerikano itong programa na to. Yung kay J. Powell, kay Ray Powell, yung kay Tariela, ayan. Ano yan, ang tawag dito, orchestrated yan. And yung nagpo-push ng ganyan na narrative is yung atin ito coalition or whatever they call it, akbayan, di ba? Sila yung nag-number 1. And also, wala nang dilaw eh. Talo na ang yellow sa totoo lang, sa national. Wala nang dilaw. But they really have to make Bam Aquino and Kiko Pangilinan win the election for 2025 because ang totoong malawakang intervention na gagawin nila is sa 2028. So kung walang makakapwesto na yellow ngayon,
mas kataka-taka pagka papasok sila sa 2038 all of a sudden. So yung Kiko, kaya nga siguro, ko rin, hindi ko rin masyadong na-emphasize ko nung election. Kasi nga, although lagi ko sinasabi, na isa sa mga reason kaya dapat tayo mag-Dutertista vote is because hindi dapat natin i-allow na makapasok yan si Kiko at saka si Bam. May mga reports ako na nare-receive na merong isang watchdog na according sa bilang nila, according sa sarili nilang audit, Bam and Kiko did not really win. Number 14 si Kiko, number 14 si Bam, number 17 si Kiko. But this election watchdog is not saying anything. Why? Because this election watchdog is a CIA-sponsored CIA-sponsored organization. Hindi sila pumuputak, hindi sila nagsasabi. Tinanggap na lang nila, pasok yung bata nila pasok yung mga candidates nila, di ba? You know, even Toby Chanko cannot believe that Kiko Pangilinan win the election. And even him cannot believe that Bam Aquino is that high up in the senatorial ranking. Ganon. Hindi, kahit sila Toby Chanko, administration na yan yung admin would actually have access and resources sa mga accurate na information. Okay ngayong election na to. So, even them, we're not expecting na makakapasok yung itong dalawang to. Ganyan. So, I don't think that they were able to penetrate the national election nang walang push ng mga AFAM. Ayan. Yes, 7G. Continue. Sorry. I agree, definitely. Ayun. May gusto ko pang idagdag. So yun lang, mag-iwan lang ako ng message kasi maraming nanonood ngayon So mag-iwan lang ako ng message na may na internet ko. Ayun. Okay ka naman, okay ka. Mahina lang yung data ko right now, pero dagdag ko lang. Medyo delay lang Huwag siguro. tayong papabiktima sa propaganda kasi yan ang pahirap. Yan, tanggalin ko yung video. Yan, wag lang papabiktima sa propaganda. Yan ang patunay na pahirap sa Pilipinas. And thank you so much for your time po. Pakidrop na lang po ako. Good night po sa inyo lahat. Maraming salamat. Okay, thank you very much, 7G. Maraming salamat. Ayan. Hello, Maya B. Ganda rin ang mga uploads mo, 7G. Sabi ni JM Ojober. Ayan. Okay, finalo ko nga si 7G kasi nagla-live raw pala siya dito. Ayan, sige. Ayan, para malaman ko kung kailan siya live. Hello, Maya B. Maybe. Hi, Miss Joey. Can you hear me? Medyo mahina, pero lapit ka ng konti sa microphone. Okay. Wala kasi akong microphone. AirPods lang ako. Ilapit mo lang yung phone mo sa Ako marinig. Ayan. Ilapit mo lang yung phone mo sa'yo, siguro. Okay. Oh. Lagi ako nakikinig sa'yo. Ginagawa kitang radyo pag nag-work ako kasi pag gabi ako. And, kahit pag hindi kita na abutan ng live, nire-replay, nagtiting replay ako, tapos hanggang makatulog ako, ganyan. So, meron lang akong, may concern lang ako sa, kay Pansit Canton, ba yun? I hope you don't mind kung nabanggit ko, Kaya lang kasi, may nabasa kasi ako dun sa, minsan kasi curious ako kung ano yung mga pinupost na doon, ganyan. And may mga nabasa ako dun sa mga comments na parang, we don't trust Inday, ganyan. Wala kaming pakialam kung ma-impeach siya, basta lumabas si Tatay Diggs, mga ganon. And never niyang sinagot yung mga ganon na comments. So I'm just wondering if Duterte supporter ba siya or kasi yung mga ganong comments, nakakasira yung kay VP Inday. So, dapat tanggalin na lang niya yung mga ganon or hindi ko lang maintindihan bakit niya inaalaw yung mga ganong comments or bakit hindi niya yung parang hindi niya sinasagot yung mga ganon na comments. So, parang it's, kasi, parang pinapalabas na. Wala silang tiwala kay Inday Sara, parang ganon. Ako, nakasira yung kay Inday. Yes, exactly. And sa totoo lang, ako, pati yung ka-partner niya na, nakalbo. Yung mataba. Oo. Tawag dito, they do not really trust Inday. And also, they have done a lot of damage when it comes to dividing the Duterte supporters. Ayun. And also, ang sa akin, ako kasi parang okay naman yun na parang, sige, Duterte supporter ka, pero hindi tayo magkaintindi. Kasi marami naman ganyan In fact, maraming mga Duterte supporters na hindi rin talaga ako nag-agree sa kung paano tumakbo yung utak nila Ganon. Kaso nga lang, syempre, parang sa akin, hindi mo naman kayo yan kasi parehas naman tayo ng bangka. So parang, hindi na kailangan hindi na yan kailangan na maging source ng away.
Pero, kay Pansit Canton kasi, una ako na bad trip dyan dahil binabalahula ako sa comment section niya pagkatapos hindi niya kinaklarify. Binabalahula ako ng mga tao dun sa comment section niya. As in, talagang balahura. And she would allow it. Okay? And she would allow it. Ngayon, sa akin, sige, fine. Gano'n naman talaga eh. Gano'n talaga. Pag nag-social media ka, mababash ka talaga eh. Ganyan. So parang, sige, okay. Pagbigyan ko na yan. Hindi ko na yan, hindi ko na yan masyadong, I reacted to it once, noong December 2024. But I did not really parang follow through on it. However, nung to si Pansit Canton, gumawa siya ng issue tungkol doon sa pagpunta namin sa Mindiola at ang dami-dami niyang kasinungalingan na pinagsasabi. Kasi ang mga kasinungalingan nun ni Pansit Canton, at doon ko na siya inaway at pinagmumura mula ulo hanggang paa. Kasi, ang sinasabi niya is, ang tawag dito, sinuko raw namin ng Mindiola. Pagkatapos, kami daw, nagpunta ng Mindiola, tapos yung rally daw sa Mindiola, naging political rally daw. Ganon. Naging political rally daw yung Mindiola. Which is hindi totoo. Lahat ng mga claims niya doon, hindi totoo. Nagtatawag siya ng rally doon sa Paco Arena. Ang mga politicians, yung mga kandidato at that time, wala sa Mindiola. Nandun sila sa Paco Arena. Nandun kami sa Mindiola, walang politiko doon na kandidato na dumating. Even Attorney Vic Rodriguez, tinanong ko siya, sabi ko, Attorney Vic, ba't hindi ka nagpunta sa Mindiola? Ganon. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, sabi ni Attorney Vic, alam mo, ang tawag dito, gusto ko nga sanang pumunta talaga. Kaso nga lang, it is the birthday of PRRD and it is the celebration of the people. Pag pumunta ako doon, kahit gusto kong makiselebrate as a simple person, iisipin nila political rally yun, iisipin nila campaign namin yun. And I don't want to give any impression like that. So talaga yung sa Mindiola, sinabi ko rin talaga dun sa mga taong nag-imbita na hindi nila ako pupunta. In which hindi pumunta si Vic Rodriguez doon. Pero nagbigay sila ng video message. At saka si Inday, si Baste, at saka si Pulong rin yata. Nagbigay sila ng mga video message doon sa rally doon sa Mindiola. Pagkatapos, ano ba yung mga lies na sinabi niya doon? So yun na yung unang sinabi niya na parang, yung mga nandun, mga politiko, ganyan-ganyan. Parang, tangina mo, yung mga politiko, nandun sa pinopromote mo na rally, nandun sa Paco Arena, wala sa Mindiola. And ngayon, nung pinaalis na kami doon sa Mindiola, putak siya ng putak. Sabi niya gano'n, bakit nyo sinuko ang Mindiola? Dapat tinake over nyo ng Malacanang. Seditious remarks. Seditious remarks talaga. Bakit namin nag-take over yung Malacanang? Bakit mo sinasabing dapat i-take over bakit mo sinasabing na dapat na doon kami nakapagbargasa kami sa mga pulis? Ganyan, ba't mo sinasabi yan? Ganyan. Ngayon, for me, doon ako nagtaka ng bonggang-bongga. Kasi parang, yung mga pinagkakasundo, kasi yung mga mess edition cases, sila Banatbay, parang iba merong napabalita na parang kinakasuhan sila ng mga seditious kineme, na iniimbestigahan sila for inciting to sedition, kineme, ganyan. Bakit si Pansit Canton, hindi man lang, hindi ka lang nakatakot ng NBI sa mga pinagsasabi mong putang ina mo ka. Diba? Samantalang ikaw gusto mo nang sugurin namin yung Malacanang. Diba? Ganon. So, pataka talaga ako. Tapos, ngayon, parang nag-e-emote siya, pagkatapos yung mga vlogger doon, ganyan-ganyan. Yung mga vlogger doon, niyaya pa yung mga tao, pinaalis pa ng Mindiola, ganyan-ganyan. Nagpunta pa ng Liwasang Bonifacio, ginoperdize nila yung ganyan. Nagagaganon pa tong putang inang to. Doon na talaga ako nagalit ng bonggang-bongga. We are actually supposed to be dispersed sa Mindiola ng 8 p.m. Hanggang tumagal pa yun ng tumagal. Pinagbigyan kami hanggang alas 10. Okay? And actually, sa totoo lang, yung ibang mga pulis doon sinasabi, uy, magpadami pa kayo. May mga pulis pa nga nagpapaganon nagsasabi sa amin ng mga ganon doon Ganon. But anyway, the rally in Mindiola, while it is very, very successful, it did not stop the traffic in Mindiola. Madaming nagpunta, madaming tao doon, but it did not stop the traffic in Mindiola. So by 10 p.m., talaga nagsabi na yung mga pulis na, pag hindi kayo umalis diyan talagang, i-disperse na namin kayo, ganyan, na sila, mag-move na yung troops nila. Ang daming pulis doon ganyan. And yung mga nag-organize ng rally na yon, who actually took a huge risk already, hi, Paolo! Hello, Paolo! Ayun. Tawag dito, na sila, meron silang gentleman's agreement na, sige, 10 p.m., magdi-disperse na po kami, ganyan. But even if, nag-disperse na yung mga tao doon, ang dami pa rin hindi umaalis. So nagyaya yung mga tao, nagyaya itong organizer ng rally doon na magpunta sa Liwasang Bonifacio, ganon. Ang pinalabas nitong Pansit Canton na to na kami yung nagtawag ng mga tao para ihinto ang rally at ilipat sa Hi, Amor Powers, hello, at ilipat sa Liwasang Bonifacio, ganon.
So anyway, ang dami-dami niyang mga lies, ang dami-dami niyang mga kasinungalingan. And at that point, nagduda na ako talaga. Hindi Duterte supporter tong putang inang to. Hindi Duterte supporter tong putang inang to. Hindi, I investigate. Ay pagkatapos, tong Pansit Canton pala na to, nagtaka pala tong lumapit kay Donald Duck. Oo. Nagtaka pala tong lumapit kay Donald Duck. Through doon kay Talakera. Talakera. Pebbles, Ano, Talakera. yeah. Yung bumaligtad na, Duterte Oo. supporter. Talaga ba? Siya ang double agent. Kaya pala hindi na-take down yung kanyang account kahit anong pagmumura. Exactly! Ang baho ng ang baho nga ng Exactly! mga sinasabi niya doon. Well, nagmumura din naman kayo. Ako din nagmumura, pero kakaiba yung mga lumalabas sa niya. Pagkatapos, eto pa. Nag-post pa siya na minamak niya yung mga tao na ginugurgur sa Tricom. Oh, nagbubura na ba kayo ng mga post ninyo para wala nang nagbubura na ba kayo ng mga post ninyo para para hindi kayo ma-incriminate, ganyan. Takbuhan na, nabalitaan ko, gusto niyo na magpuntahan sa ibang bansa, ganyan. Nagaganon siya, nagko-comment siya. Doon ako nagtataka, bakit nito minamak yung mga tao na humaharap sa Tricom? Oo. 'Di ba? Kayo nga hindi siya nga eto ha, Edwin Hamora. Pinadala ng show cause, pinadala ng invitation, pinadala ng summon, subpoena, whatsoever, kompleto ng sulat mula sa House of Representatives. Publicly posted about it. Maharlika, SAS, nasa abroad, publicly posted about it. Replied to the House of Representatives dahil sa mga invitation na yan. Siya. Kasama siya dun sa 40 ah. Correct. Kasama siya dun sa 40 ah. Na-mention ng Congress? Ha? Minention siya ng Congress dun sa nila. Kasama siya sa kasama siya dun sa press release ng Congress na isa siya sa mga inimbitahan. Pero hindi siya na... But she was never bothered about it. Oh. She was never bothered about it. She never talked about it. She was never bothered about it. And yung, tinitingnan ko yung mga post niya na-bother lang siya nung narinig niya na meron ng ibang mga inimbita ang Tricom, ibang mga vloggers na kasama dun sa 40 na gustong pumunta sa ibang bansa. Oh. Then sabi niya, bakit magpupuntahan na kayo sa ibang bansa? Takot na kayo? Burahan na ng mga laglagan na this, ganyan. May mga ganun pa siyang post. Ngayon ko lang kasi nakikita yung mga post niya kasi nga talagang tinitingnan ko kung ano ba yung mga pinagsasabi niya mula nung sinabi niya yung Pansit Canton. So curious ako. Oo. So, yun. And Siya din ba yung nag-chat? Nagsabi ni Together's Club siya ni Floki, siya din ba yung nag-chat kay Alvin? I do not know, to be honest. Well, dininay niya. Sabi mo, di hindi ikaw. Di hindi ikaw. Di hindi ikaw. Looks like siya. Sabi mo, di ikaw di hindi ikaw. Ganon, tapos naiiyak-iyak siya sa pag-i-explain. Ngayon, naramdaman mo na. Naramdaman mo na yung kaka-double agent yung mga putang ina nyo. Di ba? Tapos ngayon, maiyak-iyak, hindi ako yun. Kaso, ang dami naniniwalang ikaw. Correct. Di ba? Ang dami naniniwalang ikaw. Kasi tanga mo Di ba? Kasi tanga mo yung nag-message So ngayon, ang dami nang naniniwala na ikaw yon. Ngayon, dinaramdaman mo yung mga pinagagagawa mo sa amin. Na dina-double agent mo kami ng wagas. Correct. Pati Diba? si Attorney Trixie, na niya. Oo. Babastos ng mga sinasabi niya dun Ayun. Dalawa nung partner niya na attorney ba yun? Ayun. Tapos, ayun nga, and binabash yung, ang style naman kasi ni Pansit Canton, hindi naman niya kasi sasabihin yung pangalan. Hindi niya sasabihin yung pangalan. Pero, yung comment section niya are going to post nasty remarks about certain individual, name dropping them, posting their pictures doon sa comment section niya, at wala siyang gagawin. Correct. Ayun. Correct. Or Correct. kung ano yung makababuyan dun sa... True. Eto pa, ang tawag dito, ang style pa niyang Pansit Canton na yan, lahat ng mga interesadong malaman kung sino ang mga double agent, tatawagan niya. Alam mo, close na close kami ni PRRD. Papakita niyo yung screenshot na nagbi-video call sila ni PRRD. Tapos sasabihin sa'yo, alam mo, merong mga DDS vloggers na hindi maaasahan. Na-verify, ako mismo ang nag-verify kay PRRD. Dahil sobrang close namin, pwede kong tawagan si PRRD anytime na gusto ko siyang kausapin. Wow, parang... Ganun siya mag-claim. And simula nung pumutok yung issue na yan, whatsoever, simula nung marami nang nakakaamoy nung bantot niya, simula na marami, yung parang, parang di naman nakakatulong to sa DDS cause, 'di ba? Parang nag-divide pa siya Oo. Ang daming nag-ano sa akin, ang daming nag-message sa akin, kompleto yung kompleto yung mga screenshots ko at saka Ang daming siguro may 8, ganun. Na individuals na nakausap ko, na mahilig magtawag yan mahilig magtawag. Pagkatapos, pag nagtawag siya,
yun ang goal niya, maninira siya. Ay, si ganito, double agent yan. Tao yan ni ganito, eme. Yung pala siya ang tao ni Tambi. Pala. Yung pala siya pala ang tao ni Tambi. O, ayan, no, sabi ni Paolo, mukhang natawagan ka rin, ha. Mukhang natawagan ka rin, Pao. Ayun. So, yun, ngayon, ako naman, naniniwala naman ako talaga na super Duterte, super Duterte supporter siya. And that is something na hindi ko questionin. Pero ang problema ko lang kasi, ba't ka nang gugulo? Mm-mm. 'Di ba? Tapos yung mga kabulshitan na yung mga kabulshitan na I am the queen of unpopular opinion. You are unpopular, period. Popular opinion talaga. You are Literal. unpopular, period. Correct. Diyos ko, tigil-tigilan mo. I am the queen of... You are unpopular, period. Diyos ko. 'Di ba? Walang naniniwala sa'yo. Pagkatapos yung parang acquired taste pa na nalalaman. Ina, Diyos ko. Ang pangit mo. Unang-una, sa totoo lang, ang pangit mo. Panat dede mo. Tapos, ang laswa-laswa mo. Ewan ko, di ko alam. Parang yung mga lalaki dyan, titigasan ba kayo sa panat na dede? Di ba? Diyos ko. Ayun lang. Doon lang ako bisit na bisit. Doon lang ako, pagkatapos, ang dami pang mga deny. Di ko kilala yan si Joe, di ko kilala. Oh, lol, putang ina mo, hindi mo ko kilala. Pagkatapos, pinagtatawagan mo yung mga tao, tapos ako yung topic mo. Di ba? Pinagsasabi mo dyan. Ayun. So, yun yan. So, ngayon, yan si Pansit Canton, wala, X na sa akin yan talaga. Si super X yan. Ngayon, siya nagpe-pretend siya, hindi raw niya ako kilala. Di mabuti. Hindi mo ako kilala. Ayun. Joey matanda na siya, wala nang titigasan sa kanya. Uy, sabi ni Kim So. Another term for panat. Sabi ni, ano sa Ilonggo daw ba ang panat? Yung dry yun dry. Yung alam niyo yung pasas. Ay, di ba? Yung grapes, di ba plump yun? Di ba plump yung grapes? Tapos yung raisin, yung panat. Yun yung panat. Wala nang moisture. Medyo tuyot na. Yun. Tuyot na siya. So kumpara sa grapes na plump pa, yung raisin tuyot na. Parang yung prune. Parang yun, oo. Ayun. Moist pa siya. So, hindi talaga siya kabilang sa mga ka-moisture. Hindi siya Well, apparently, nalaman ko na lang later on, hindi naman pala talaga siya gusto ng mga tao. Marami siyang issue sa mga tao. Ganon. Nung nandito pa yan sa Pilipinas. Ayun. So, yun lang. Ang sa akin kasi ang pinakamatinding ginawa niya, yun yung hindi ko talaga matatanggap at doon din talaga ako sumabog ng bonggang-bongga. Yung kasi mga issue, mga double agent, yung mga ganyan-ganyan. Parang, naman kasi yan, medyo chipanggang issue yan sa totoo lang. Nakakairita, annoying, pero sa totoo lang, wala siya doon sa hierarchy of things that I would always talk about. Hindi rin siya yung parang, yung priority ko na, parang every time na lang naman mention, pag-usapan natin yan, hindi yun. But ang talagang nakapagpa-trigger sa akin ng galit, yung pinahamak niya, yung mga tao na nandun sa Menjola, dahil, naggagaganon siya ng bonggang-bongga. We could have all been arrested dahil sa mga pinagsasabi niya. Dapat sinugod niyo ang Menjola, dapat sinugod niyo na tinake over niyo ng Malacanang, ganyan. Seditious remarks talaga. I mean, why do you want to do that to me? Eto, Attorney Trixie. Kami yung vlogger na nandun. Diba? So, yun yung hindi ko gets. nila Ayun. Trix. Saan utak niya, sabi niya. Nasa panat na suso niya. kaya panat, kaya hindi rin makapag-isip ng matino. Kasi yung utak niya doon nakalagay sa panat na suso niya. Ayun lang. So yun, anyway, yan ang aking comprehensive answer about that.